Kumusta po kayong lahat? Ito seryosong usapan mga kaibigan. Lalo na sa taga-suporta sa aking channel. Salamat, unti-unti nyo na akong nakilala. Ako laging nagbibigay payo. Ang pag-usapan natin mga kaibigan, ano ang dahilan? Inaayawan na ngayon maging teacher. Kahit magtanong-tanong kayo, kasi nung araw, para bang taas noo ang mga teacher. Mag-aral pa lang ng high school pa lang, mag-aral ng college, pinapangarap na kagad na maging teacher. Kasi parang kagalang-galang at malaki din ang sweldo. Pero ngayon mga kaibigan, wala ba kayong napapansin? Parang inaayawan na rin maging teacher. Isa-isahin natin ang dahilan. Unang-una, itong unang-una dahil na sa katigasan ng ulo ng mga bata. Yun po ang aking experience. Bakit tumigas ang ulo ng mga bata? Kinukonsente ng magulang. Ayan ang pangalawa At kinukonsente ng ating mga leader. Yun po. Subukan mo ngayon ang estudyante pataasin mo lang ng kamay ng gano'n bawal na. Samantala kami noon pag makulit kami noon, pinapadi pa kung saan-saan. Hindi pinasama sa classroom, pinapabuko doon, pinaparusahan. Para po magtanda. Para sa akin, tama naman po yung magdisiplina ang isang teacher, pero wag naman yung brutal na gumamit ka ng puwersa. Pero yung pag ganun lang, pataasan na ng kamay at hindi ka isali doon sa room ninyo, palagay ko tama lang yan. Pero isa din na dahilan, yung masyadong konsentidor na ngayon ang magulang. Kaya lalong tumitigas ang ulo ng mga bata. Yun po ang aking experience mga kaibigan. Bahala na kayo mga magulang. Kung magalit kayo, magreklamo kayo. magreklamo kayo. Kayo na lang maging teacher sa inyong anak. Kasi nung panahon namin, mga magulang, pareho-pareho na magulang kayo, ako may apo na rin, Panahon namin, pagka mayroon talaga makukulit, ako, wala akong pinag-aralan Grade 1 lang ako, pero ako mabait sa klase. Magaling sa klase. At ang alam ko noon, pag makulit yung bata, tatawagin ang nanay, tatawagin ang nanay o kaya tatay ng bata. Kakausapin ng teacher yan. Itong anak mo, pangaralan mo to kasi hindi ko kaya. Ganun po ang ginagawa noon. Ano ba sinasagot ng mga magulang noon? Ng magulang ko halimbawa, sige ma'am, disiplinahin mo yan. Ganun po noong araw. Kaya ang mga bata, natutong gumalang sa magulang, natuto rin gumalang sa teacher. Alam nyo ba, ang teacher, pangalawang magulang yan pag nandun na yan sa eskwelahan. Kaya dapat susundin po ng bata. Ikaw, estudyante, sumunod ka sa iyong teacher. Huwag kang umasa sa iyong magulang na magsusumbong ka. Sisiraan pa ninyo ang inyong teacher, kakasuhan ninyo. Kaya tuloy, mawala na kayo ng teacher. Kayo na lang mga magulang, kayo na lang din magturo sa inyong mga anak. Ako nagsasalita dito kasi mayroon akong ebidensya. Mayroon akong ebidensya. Hindi ako, ang aking channel mga kaibigan, hindi ako dito gumagawa lang ng kwento na walang dahilan. Dahil po sa katigasan na ng ulo ng mga bata, nangangamba po ako na kakapusin na tayo ng teacher. Ayun maraming salamat pala kay Pangulo. Nagbigay siya ng dagdag alawan sa mga teacher. Ganun po dapat. Ang teacher, pupuriin ninyo, lalo na kayong mga magulang. Alam ba ninyo, kami noon, ang aming mga magulang, noon, may regalo lagi sa teacher. Kung hindi man gulay, manok. Yung po ginagawa po namin yan, kasi mahal namin ang teacher, kasi yun po ang magtuturo sa amin. Ngayon, baliktad na. Ang teacher na makikisama sa magulang. Yan po ang kabaliktaran na ngayon nangyari. Kaya tumigas ang ulo ng mga bata. Yan po ang katotohanan. Kayong mga gagawa ng batas dyan, para lang makagawa kayo ng batas, ay dapat titimbangin ninyong mabuti. Yung mga pananakit sa bata, bawal talaga yan. Noon pa naman yan Hindi natin dapat gawing spoiled ang mga bata. Kasi dahil sa mga batas na yan, ngayon, lumalaki na ang ulo ng mga bata at karamihan
ginagamit na rin sa kalukuhan kasi ang minor de edad hindi pwedeng kasuhan. Oh. Kaya po, pag gumawa po kayo ng batas, pag-aralan po ninyo. Kasi yung mga sinasabi nyong ganon, di nyo pala alam, yung mga bata pala na pinagtatanggol ninyo, yun na ang ginagamit ng mga sanay gumawa ng kalukuhan, gagamitin yung mga bata. Yun po ang katotohanan ngayon. Kaya, yan na. Babalik ulit tayo sa teacher, ha. Yan talaga ang problema, eh. Ilang minuto na ba tayo? Hindi tayo magtagal, sana matumbok kaagad ninyo ang nasa aking isip. Ito ang mga ordinaryong tao at mga leader ang dapat makinig dito. Sabihin niyo bakit si Jeremias nagkapagsalitang ganyan. Aking channel, laging mayroon akong ebidensya sa aking sinasabi. Kagaya nito. Hindi ako magsasalita dito na walang katotohanan. Hanapin po ninyo sa mga passing teacher. Ano bang batch, hindi ko na maalala. Ang aking panganay na anak nag-resign na rin po sa pagka-teacher. Yun po ang katotohanan, kaya po nasabi ko, baka balang araw kakapusin na tayo ng teacher kasi dahil nga mahirap na turuan, ang nagsabi talaga ng aking anak. Kaya matigas na ang ulo ng mga estudyante kasi laging kinukonsinti ng magulang. Kunting kamali lang yan, demanda ang teacher eh. Ayaw na mapangaralan yung anak na. Kayo na lang mga magulang, kayo na lang magturo sa inyong anak. Mag-comment na lang kayo kung mali ba ako sa aking sinasabi. Nung araw, kaya ang babait ng mga bata, sinasabi talaga ng magulang namin. So makinig kayo sa teacher ninyo, ha? Sige, punta na kayo sa eskwelahan, makinig kayo sa turo ng teacher. Ngayon, hindi na. Yung teacher mo, loko-loko ba? Ipinagalitan kayo, akong bahala dyan. Didimanda natin yan. Kaya po ang bata lalong tumitigas ang ulo. Bawal po manakit. Pero yung pagsabihan mo yung, ikaw teacher, pagsabihan mo yung estudyante, tapos nagalit ang magulang, ay sila na lang po ang magturo sa anak nila. Yun po, kaya po, yun po ang dahilan kaya lalong tumigas ang ulo. Okay, hanggang dito na lang tayo. Ang aking anak po, Jennifer Combes, nag-resign po sa pagka-teacher. Babanggitin ko pa ba? Dito po sa Metro Manila po. Dito po nagturo. Sige po, hanggang dito na lang. At gusto sana makakuha kayo ng aral sa ating topic ngayon. Na dapat, wag ganun. Ay ano pa rin natin, ipamalas natin sa ating mga anak ang paggalang sa mga nakakatanda, lalo na sa mga teacher. Hindi po natin pwedeng i-swell dyan, kasi kaya po ngayon wala nang galang ang mga bata. Kasi laging kinukonsente. Bandang huli, kayo din ang kawawa niyan. Tingnan ninyo, linalabanan na kayo ng mga anak ninyo. Yung mga apo ngayon, kung mag-ano sa mga matatanda, sa mga lolo-lola, mga nanay, ganun-ganun na lang sumagot. Kasi sinasanay ninyo, nakakampihan ninyo sa mali. Sana may balik ang dating kaugalian, mas maganda pa rin yun. Maraming salamat, ingat po tayong lahat.